Pag members sila sa team, it's default na dapat matrain sila or makapacitate sila kung saan nila pag-execute ang functions ng team. Pag wala po kayo training ng mga teams, failure sa leadership ng clause, diba? Failure sa awareness, saan nila pag-execute? Kung sa kabalong sa kung diyan sa capacity. That's under leadership. So, morning trabaho sa QMR. Sa school, inside, dapat ang top management office of the school head naman, o kinataan na. Ang QMR, to be appointed by the top management. So, appointed ang term nila, pero dapat na siya office memorandum na siya ang QMR. Maupo niya ang mga functions ni QMR, kanang nga sa kilid, nga naharap po na sa deputy order po niya ito, okay? I-harvest. Okay? So, QMR is recommended. It's never a default na taga-quad me ang chief sa quad ng QMR. No. Still dependent po ang trust and confidence sa top management. Secretariat this time. Pag-abot sa school, na kay secretariat, designated teacher or teachers, pwede po non-teaching personnel sa school. Himoon mo, QMS Secretariat. Ilang roles na po sa kilid, dapat mag-issue po kag memorandum na kamo ang Secretariat natin pinaglapitan. Then, again, it is still recommended kung kinsa ang Secretariat and members of the Secretariat team. Next is Internal Quality Audit Team. Naapod sila sa school, designated teacher or teachers, pwede po sila non-teaching personnel. Take note, pag mag-IQA ka, pag ang office nag-establish of internal quality audit, mo nang magunit sa inyo ang mga risk registry. Naaging nakabutang kasi mga problema. Kung kanina problema mag-exist o kanina risk mag-exist, sa inyo ang mga control, current control, o sa kinabuhan. Bisan pag naani ang current control, mag-exist ihapon ang risk, o saan mo pag-mitigate, o saan po imong action plan to mitigate the risk. Naanay template na dapat inyong masaktan, but for now, I guess, it's never appropriate na i-discuss na ito ang template kayo kung nagdutaan ng class. No? The message is, for risk management team, pwede ang office of the school head and designated teachers. Na ay ng teaching, wala. So wala dapat sa risk management team. Kaya ang standards na tingon, designated teacher or teachers. Then, there is this knowledge management team. Naapos sila specific trabaho, pero take note, pwede na sila teaching personnel sa knowledge management team, still recommended. And pag-abot sa training and advocacy, katong mag-train sa inyo sa tanang personnel sa office, o naghimong proposal para ma-train ang tanang ng ISO 9001-2015 or and quality management system, sila nga grupo ang magtrabaho ana, training and advocacy, pwede na po si non-teaching personnel. But still, they are recommended. And quality workplace, opisina ninyo, ang sa structure. Pag musunod ka sa opisina, naasa ninyo ang standards na walay kortina. Kaya ang kortina daw, magka-harvest o habog. Ang delikado sa atong heart, o bunta sa punon and whatnot. So wala man, so dapat pagsulod na ako, walay kortina. Di ba may gino sa inyong standards? Dapat sa sakarong duha na power parts, plants ang nabutang. Dapat duha na pod. Then dapat na ay wall clock. Patingin ako ng wall clock, as wall clock. O wala yung wall clock. Dibutang ba yung inventory as a standards na dapat ay wall clock. Diba? Dapat ang imong mga hunos kani kung saan ang structure. Bullpen, personal, makalapit ng tanan sa standards. Kaya kung according ko sa quality workplace, based na kaya na siya sa standards. Nga inyo, gisulat. Kamu na may nagsulat. Pag nadungka mo sa inyong gisulat, mo nag-ingon, gaba-gaba na sa inyong trabaho. Kili nga sa akin. No?
Mo na gining ingon, Lord, nagbuhat mo yun ani pero wag yun na kaya. No? Kamo na kayo sila sa standards after that. So at the school level, the school QMR shall secure approval of their planning documents and operations manual from the school head. Kinsa gani ang after sa top management? Quality Management Representative. Si QMR magpa-approve of 2 sets of documents. Unsa ni nga sets? First set, planning documents. Second set, operations manual. Nanay mga specific contents kung unsa po, guided ta na sa report order. Na kung moingon ta og planning documents, mao po niya mga documents na adira. Ayaw na ninyong dugangin. Kung unsa giingon sa structure mo ora jud. No, kay kita ra bagay pa mo submit dapat 10 page lang ang submission sa bidding competition, ang gisubmit nila kay 15. So ang judge gisapot na. So nga, ano yung sabi ko? Dapat 10 naman. Of course, evaluate. Pero just the same, the icing is reduced on the cake. Pages pa gani, kasabot yung instruction. No. The same with the standards. Kung usap ito ang content, baulog yung po ang inyong ipang-butang. The school head shall approve and sign the planning documents and operations manual. Permahan, i-approve na sa inyo principal or top management kung okay na kang QMR. The moment i-exhibit ka o walay perma, non-conformity na. Kaya ang himo sa standards, dapat approve and sign. Anis? And school head shall issue a school memorandum approving and institutionalizing the planning documents and operations manual. Kung tanan opisina, okay na ang operations manual and planning documents, sugod na tag-implement sa atong QMS. Official memorandum na. The adoption of the processes, templates, teams, and all shall begin on a date. Pagtanapon ako sa document, effective as of katupod na date kung kanos ang nagsugod pag-implement sa inyong system. No? So there are terms nga dapat natong bantayan nga naa sa ISO 9001-123 nga standards. Pag nagamit shall, requirement yun na. Buhaton yun na siya. Naa sa clauses 4 to 10. Makakita ganit ang shall maintain documented information, meaning to say, ang tanang documents nakatago, naka-maintain. Clear? Kaya nag-shall lang sila dito. Pag na-apoy should, it means nag-recommend. Kung na-apoy yun na may or can, permission. You may or you may not. Na-apoy notes sa ubos, sa atong ang standards, that means supplementary information lamang dyan. So, kung sa'yo dapat bantayan, the word shall. Kaya pag mo yung galing standards, blah, 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 shall enumerate. Pangitawan yun ng enumeration. Shall issue, ang issue. Shall monitor, ang monitoring reports. Shall conduct meetings, ang minutes of the meeting. Dirhibawaan, no? Because of the word, mandatory na shall. Ha? Shall sumunod ang mga report kung paano na gunatanan ang documents. The next one is about Ato lang si Sir. documentary requirements. Wala akong i-discuss ang ito. Dapat QMS manual, ready na pinag-printahon. Kana pong PAWEM, procedures, and work instructions manual, ready na pwede na po na yung printahon. Kaya ka na sa central office. Ang ato yung buhaton, operations manual na ito o planning documents. So ikaw ang school heads, pilahin dapat ipaprint na karon dapat ready to print na. Duha. Kanang PAWEM o kanang QMS manual na baga-baga sa siya. Ang inyong buhaton, duha sa operations manual and planning documents. So, ano niya ang structure sa DepEd QMS manual?
Sa dapat QMS manual, kung imo nang i-print, dito nimo makitaan ang tanang processes. Naka dito tanan nakalista ang opportunity registry nga akong giingon, risk registry nga akong giingon, o inyong list of interested parties. Ang inyong operations manual nakadehang inyong mga processes, letter F nga, quality control plans or QCPs. Kani sa tunga o sa kilid, mao na tong depth and wide na documents nga gikan na sa central office na pwede na ninyo i-print, ready to use. So why quality management, sa panigibot ng Sir Mahalata, why quality management matters in education? Gabi naman kuha na, diba? Standards, diba? Standards. Nga naman kay standards. Accountability. Nga nung accountable ka, once na-approve na ng mga proseso, tapos ang isa ka activity, wala niyo mo nabuhat na dito ang responsible person. Ikaw? Jesus. No? Maluwing